nagustuhan kong mabuti kasi ang pagtakbo bilang konsehal is dapat nasa puso mo at gusto mo. Magandang hapon po sa inyo lahat. This is Channel Red at kasama po natin ngayon si Boss ng Bayan. Bakit nga pa Boss ng Bayan? Wala akong maisip na ibang pangalan. hindi ka naman boss, di ba? Hindi. Pero sa hapong ito po yung mini interview natin. Ito po yung tinatawag na Your Miss Choice Profiles. Sosyal. Sa shot. Oo. Ang tanong, may pro ba? Wala. Ito po ay magkukwentuhan lamang tayo at ikukwento natin yung mga katotohanan at pawang mga mas katotohanan. Pawang-pawang naman yun. Ngayon, nandito tayo kasama natin si Consi Eunice Castro ng Distrito 4. Hindi siya bagay, hindi siya tao. Siya si Eunice Castro. Iba pala yun. Sino mo yung bagay pala yun? Sorry. Well, nandito po tayo ngayon sa kanilang secret hideout. Secret hideout? Yung nakakaalam nito, tayo lang. Oo. Bawal din. Maliban sa mini-meeting na dito. Secret hideout. Actually, pasensya ngayon, hingi na ako ng advance na pasensya, no? Dahil alam ko si konsehala, medyo maalat-alat yung boses. Oo. Hindi kasi siya mahilig sa sugar. Kaya medyo maalat-alat. Wala kang sugar ang buhay. Ay! Yung pala. Yung pala ang kulang. Sugar. Commercial muna. Sugar. Coca-Cola yan. Baka naman. Bakit nga ba wala kang sugar sa buhay? Nakafocus kasi ako sa career. May parang nahiya na ako sa career na yan. Oo nga eh. Nakapokus sa career. Ayaw kasi mag-focus ka ng love life. Ako nag-focus. Kaya nakapokus sa... Hindi, walang... Hindi, ano siya, busy. A busy woman. Actually, sa ngayon, ikaw ay isang chairman ng barangay. 484. So, running for konsehal. At this time. And we are looking forward. Yes. Very near na lang. Konti na lang. Mababawasan sila doon. So, papalitan na yung bago. Meow. Pero bago tayo mag-umpisa, syempre, sino nga po ba si Konsehala Eunice Castro? Saan po siya nanggaling? Hindi siya sa farm, ha? Hindi. Hindi ako nag-aral sa farm. Okay. Ako po ay talagang nahitmong dito, taga Maynila. Ako po ay nag-aral na grade school dito sa Dominican School sa tapat ng UST. Parang mayaman yung school. Oo. Hindi yung school. Dominican? Tama ba Dominican? Private school. Yes. Sponsor lang ng grandparents po. Thank you sa grandparents. Thank you to the grandparents. And syempre, may contribution din naman doon ang mga magulang ko nung maliit pa ako. At ako ay nagtapos din ng high school naman sa San Beda. At Bigati. ako Law school yun, di ba? San Beda, yes. nagtapos ako ng high school doon. Tapos nung college, tapos ako sa Andren Colleges sa Taguig. Ang layo. Layo. Moving kasi ako. So, ano yung course mo doon? Mamilis. Ang course ko na tinapos sa Taguig is Operations Management. Business. With consulting. Business yung tinapos ko doon. And last year, nag-take din ako ng Government Relations program sa Canada. Wow, Canada, Rex. Yun, ang pinaka... Canada? Oo. Ano ba yan, ma'am? Canada Street or... Hindi. Canada mismo? Canada Country. Canada Street pala. Meron. Saan yung grades? Meron. Pipicture ako mapang sa'yo mamaya. Canada. New York lang yung alam ko sa pabape. So, ilang years yun sa Canada? Nung 1 year yung program na tinapos ko. Parang si Yorme din? Oo. Di ba? Ang tawag doon, vocational na tawag doon. Hindi. Program yun. Program. Kung si Yorme ba, near din ba yung Yorme? So, meron ba yan sa Philippines? Ganun mga klase? Parang hindi tayo nag-offer ng ganun dito sa Pilipinas. Or if ever hindi ako aware,
may ganong programa ang Pilipinas. Kasi merong specific school doon na pinag-applyan ako nag-offer sila ng ganong program. Oh, that's it. So, Canada. Oh. Malamig. Liga. So, yun yung sa profile mo. Oh, pag nakita mo yung profile, pare, di mo alam kung simulan ba o Cinderella yung yes. Ang balita ko, pinagsama. Pinasama. Kasi merong Mulan sa Pilipinas, si Oo. Vice Mayor Chia Atienza. Yun yung Mulan ng Maynila. Mulan ng Maynila. Oh, ikaw naman ang Mulan na may Na- kalahating princess. Yes. Pero, yun nga, kamusta naman yung pag-aaral mo doon? Ayun. Naging maayos ang pag-aaral ko doon. Marami akong nakilala din ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. At ako'y sinuwerte na nakapag-volunteer at nakapag-work doon sa Solicitor General sa Toronto. At naging way ko din yun para makapag-volunteer din ako sa Toronto City Hall nila. At Wow. sa Legislative Ontario building nila kasi naman nagtatrabaho yung mga minister. So, ilang years yun? Trabaho? Yun, and as span of 1 year. For 1 year. Ngayon. So, galing mo, nag-aaral ka, tapos trabaho At ka. the same time, So, Pakama tayo. Wala tayong tatanong. Tapos na, isawan. Doon pa lang, sa Oo. pag-aaral pa lang. Introduction pa lang to, ma'am. I remind ko lang, introduction pa lang to. Introduction nga. Oo. Ayun, at ngayon, ako ay 30 years old na. At kasalukuyan nga akong barangay chairman ng 484 dito sa District 4. At dati ako nanggaling sa barangayan nung ako ay medyo bata-bata pa, nung teenager ako. Ako ay naging SA chairman din ng parehong barangay. Saan ako naninilbihang chairman ngayon. At ako ay nalab din noon dahil lumahok din ako sa pangkalahatang takbo ng presidente ng Sangguniang Kabataan dito, federasyon natin dito sa Maynila. At ako ay pinalat at naupong presidente ng organisasyon ng Sangguniang Kabataan dito sa ating lungsod. At ako ay nanilbihang konsihal sa buong distrito na nagre-representante sa SK noon. Oh, ang dami niya pala Grabe. experience. Wala na ako may tatanong. Lahat sinabi niya na. Kumbaga full package na si Isipin mo, Ma'am Eunice eh. ilang taong ka na naging SK? Na tumakbo ako ng 16 years old ako. And I think na-elect ako as SK Federation at 17 years old at that time. Ako dati naglalaro pa ako ng ano yun eh, bola-bola. Mag-aaral pa lang yata ako Oo. eh. Nag-aaral. Iba si ma'am. Bata pa lang, sanay na pala sa Oo. politika. Talagang biyasa na So, pala si- hindi siya fresh politician. With experience na siya. Marami nang nagagawa. Saka napapansin ko lang kay Ma'am Eunice, no? Talagang pinagigihan niya. After niya nang mag-konsehal, nag-aral pa si Ma'am Eunice. Yung Correct. programa sa Canada. Yes. Tapos tumakbo po siya ulit na chairman. Ano yun? Naisipan mo lang mag-aral o ikaw lang mismo, o may nag-sponsor sa'yo na mag-aral ka? Hindi, ako gusto ko kasi mag-aral sa abroad. Actually, hindi yun ang first option ko. Hindi government relations ang first option ko. Mas gusto ko kasing palawakin ang kaalaman ko pa sa larangan ng negosyo sa abroad. Yes. Pero dahil puno ang kurso na ina-applyan ko doon, ng program ng business, naging open ang government relations sa akin doon. Hindi ko alam, pero parang doon ako tinutulak ng panahon at ng Diyos. Kasi actually, pangatlong option ko ang government relations doon. Kasi puno yung dalawang first two options ko. Gustong kuhaning programa. Kaya ay hindi ko naman pinlano. Well, nasa options ko siya. Nagulat ako na parang inabot sa akin yung opportunity na pinagtrabahuhan ko last year. Kaya kasi nung medyo bata ako, ang pangarap ko talaga ay maging kongresista
Oo, Na- iba yung pangarap. Hindi malayong mangyari Yes. yun. Hindi pala tadhana. Oh. Talagang naitala, na plano. Yun talaga. Bata pa lang ako nangangarap maging kongresista ng distrito namin. Kaya ako, ngayon, sa pagtupo ko, sabi ko nga kung papalarin ako, baka talagang nakaguhit sa palad ko ito. At baka talagang dito ako dinadala ng Panginoon. Kasi lagi ang dasal ko sa Kanya, kahit nasa negosyo ako, gawin mo akong instrumento para makapag-provide ng trabaho at makatulong sa tao. So, as your Miss Joyce, ano bang kwento ito? Bakit naging your Miss Joyce? Ang kwento kung bakit ako naging your Kasi Christian. as far as we know, hindi ka talaga totally your May before. Yes. Oo. Pero bakit ka naging your Miss Joyce? Ano bang nangyari? Bago ako maging chairman, last year, bago ako ma-elect, nakikita ko na yung mga magagandang proyekto ni Yorme at sinusubaybayan ko na siya noon pa man. So, lalo na nung tumakbo siya at na-elect siya bilang mayor ng Maynila. Yes. At tuwang-tuwa ako sa mga ginawa niya dito sa Maynila, especially sa mga schools, yung mga public schools namin dito. Especially sa Talagang- District 4. Oo. Yes. Albert. Ang Albert natin. Ganda. Alam mo, pag nag-uusap nga kami, lagi kong sinasabi sa kanya na ang Albert, nakaka-proud kasi kung familiar po kayo sa International School Manila sa Taguig, para siyang mini ISM ng Maynila. So yung Kasi- standards, Yes, ang standard is international, hindi lang basta private. so Imagine, baka nagkamali lang tayo. Tingin ko, ano yun eh, hotel. hotel yun. Yeah. Fully air conditioned Mukha siyang kasi, hotel, di ba? di ba? Hindi naman. And on top of that, may soccer field siya. Di ba? So nung nag-aaral ka noon, siyempre sa private school ka din. Siyempre naka-aircon. Sa pananaw mo, sa public school, na may ganung sistema ng pag-aaral, tingin mo yung mga estudyante mas lalong matutuwa? Oo naman. Mapalad ako bilang bata ako dahil nakapag-aral ako sa private school. Pero yung mga kaibigan ko, alam ko gustong-gusto rin nilang makapag-aral sa ganong eskwelahan. Which is proud na proud ako ngayon na meron tayong ganon at na-provide ng City of Manila natin ngayon sa mga bata yun. Na kaya pala, na pwede pala. Kaya naman saludo talaga ako kay Hermesio sa mga nagawa niya at mga pwede niya pang gawin. Kaya naman gusto kong maging kaagapay niya sa mga susunod niya pang binabalak at magiging proyekto. Ayun. So in short na lang natin kasi medyo nahirapan si Ma'am Eunice. Ayoko din masira kanyang vocal voice. Magaling kumanta to. Oo. Pag kumanta to. Frustrated singer. Isang beses narinig ko to kumanta. Yes, oo. Madaming tao. Pagkanta niya, umalis lang. Umulan na pala. Joke lang. So, sure. Paano ka naging your Miss Joyce? Kanina kasi din na kwento mo siya. Paano ka naging your Miss Joyce? Paano kayo nag-usap ni Yorme? Tinawagan. Ano ba? Tinawagan ka ba? Paano ba? We had dinner last year. Nakita kami sa isang dinner, nakapagkwentuhan kung anong ginagawa ko, kamustahan. And then, yun, in-offer niya ako. Siguro nakitaan niya ako ng potential. Ay, in-offer niya ako na kung gusto ko daw bang tumakbo bilang konsehal ng Maynila. Baka nakitaan niya kung pwede niya ako maging kasama sa gusto niyang gawin pang mga proyekto dito sa Maynila. Kaya naman dahil sa tuwa ko sa mga gawa niya, nag-isipan ko at sumuo ako dahil yun isipan ko mabuti kasi ang pagtakbo bilang konsehal is dapat nasa puso mo at gusto mo.
Totoo. Hindi yung... Hindi yung basta baka-baka bigla ka lang. lang nagdesisyon na gusto mong tumakbo dahil ang pagsiservisyo dapat passionate enough ka na maging visible sa tao, ma-reach sila, and malaman kung anong kailangan nila. Ako, nung mga bata kami, pag alam ko, sobra-sobra meron ako, sinishare ko talaga. And ako, sa sarili ko, gusto kong makatulong. Gusto kong mapaabot ng tama sa tao ang para sa kanila. Kasi ako din, gabi-gabi, ilan ang sarili kong lumuha, makidalmahati sa namatayan pag nagkukwento na sila. Lalo na pag ang kwento ay hirap silang maitawid, malala sa buhay dahil kapos sa pera na hindi naman nila kasalanan. Kaya gusto ko talagang makapag-provide na para sa kanila na makakatulong para maitawid nila ng maayos ang mahal nila sa buhay, katulad na lang ng mga health insurance and death insurance para sa dito sa atin sa city. So, isa to sa mga goal mo. Oo, isa to sa mga gusto kong Isulong sa... isulong. This is just one of your goals Yes. na talagang ipupush through mo. So, what is the other two goals? Yung isa ko pang gusto pagkuunan ng pansin maliban doon is yung mga autism and other related sickness dito sa atin, even though nakikater naman siya ng hospitals, public hospitals dito sa city, pero mas maganda kung meron pa rin mas magpo-focus dito sa distrito at sa bawat distrito. At sana, alam ko naman, ang partido, lalo na ang mayor at ang vice namin, will be supportive of that. And sa bawat distrito, alam kong susuportahan ito ng mga kapwa ko konsehal. Kasi malaking bagay sa kanila yon. Hindi ako nagpo-focus doon. Binibigay ko lang as example yon. Kasi mga physical therapist mo ngayon, masyadong expensive. Yes. Mahal. Yes, So, expensive. so you're looking forward na magkaroon ng mas mababa, accessible, Yes, and para sa mga... I think it's better to Oo. get free kung Totoo, kaya. yes. Kung kaya, mas maganda kung magkakaroon ng libreng serbisyo para sa kanila doon. Lalo na sa mga matatandang hindi na makalabas ng bahay nila. Imagine niyo ang ganda ng pwede nating ma-provide kung makakapag-provide tayo sa matatanda ng therapy sa mga na-stroke at pupuntahan sila sa mga bahay-bahay. And alam ko, kung si Yormes ko at Vice siyang mauupo, mapupukpukan iyon at magagawa ng magandang serbisyo sa tao. So, the last goal. Ano kung marami? Huwag natin ubusin, baka abot ka ng gabi dito. So, pwede last na lang, isang goal pa. Tatlong goal. So, yun yung pangatlo. So, yung pang second nyo kanina, that is the last one. Alam kung naiiyak na hindi naiiyak, umiyak na. Umiyak na. Mababaw ang Alam mo, luha. oo, kaya ayoko talaga ng mga ganitong interview kasi Well, at least we know who you are. yes, mababaw talaga ang luha ko. Kaya alam mo, ayoko din pumapasok ng mga Hospitals. hospisyo. Mm. Kinakain ako ng damdamin ko. Sobra. Well, I think there's... Kasi hindi lang sympathy, baga, nakiki-empathize agad ako sa kanila and nalalagay ko agad yung sarili ko sa sitwasyon nila. Kaya mababa ang luha ko. So, I think yung mga luha na yan, may magandang maidudulot pag ikaw na nabigyan ng pagkakataon ng taong bayan.
So, yung mga luha na yan, for me right now, naniniwala ako marami ka pang gagawin. At mapagbibigyan ka ng tao. Makakaasa sila kung luluklok nila ako. Makakaasa silang ang serbisyo ko magiging pulido. Yes, ayan. So anyway mga kaibigan, yun lang po yung interview natin. A short interview with Crying Mom. Yes. Ikat mo na yan, kuya. Walang cut-cut. Para sa tao. Nakalaan siya para sa taong bayan. Oo. Well, anyway, thank you mga kaibigan. Ito po yung ating short and not a little interview. Ayan. Hindi to pro, Hindi to pro. Hindi pro. Ito lang kasi we're learning and knowing the people around your Miss Choice. So, Napapansin ko lang bago tayo magtapos. Yung mga Hindi tayo tapos hanggang umaga pa tayo dito. yung mga napipili ni Yorme, hindi basta-basta hindi pang tao. hindi nakapokus. Matitindi yung mga background eh. Ang dami pinagdadaanan. Yung mga experience na pinagdaanan, hindi basta-basta eh. Diba? Saka hindi pumipili si Yorme ng artista lang or basta barangay chairman lang, kundi pumipili talaga siya ng mga maayos at alam niyang bukal sa puso ang pagtulong sa taong bayan. Naniniwala ako na pag lagi kang nagpapatawad, laging malaki ang balik sa'yo. Sobra. Totoo yun. So, lagi nating piliin magpatawa sa kahit sino. Kasi naghahangad tayo ng maganda. Gusto natin maghangad ng magandang hangarin para sa lahat. Piliin natin palagi magkaroon ng malinis na puso at magpatawad palagi. Kung humihiling ka ng maganda, alisin mo lahat ng galit sa puso. Alright. Natutulala ako kay Ma'am Eunice. Thank you again. Ang galing mag- Ayan, si Ma'am. Konsehala Eunice Castro. Hindi na pala pang fairy tale ang po ito. Yeah. Akala ko pang fairy tale. Merong K-pop movie pa ito. Ang galing nito. Thank you Ma'am Eunice Castro for the time. Actually, mahabang oras din ang yan natin kasi papahinga siya. Pero dinistolbo natin. Pero worth it naman. Nalalaman natin yung mga nasaloobin ng isang konsehala na katulad nito. So, I hope maulanan ka pa ng marami at magkasipon ka ulit. Napondo. Para dumami si Ma'am Eunice. Napondo. Tama na, wala kasi magsasalita ako kasi bukas alam ko meron pa silang taon. Baka bukas pito na yung boss dyan. Yeah. Anyway, thank you again. Maraming salamat. Thank you. Ayan.